Nung mga panahong nagtatanim kami ng palay sa bukid, madalas kaming abutin ng hapon hanggang gabi. Tahimik ang lugar at napapalibutan ng mga puno at damuhan. Sanay na kami doon kaya hindi na kami masyadong natatakot. Isang araw, habang nagtatanim ako, may napansin akong gumagalaw sa isang makapal na puno sa may gilid ng bukid. Hindi malinaw kung ano iyon. Parang may aninong dumadaan sa likod ng mga dahon. Akala ko, noong una, hayop lang o baka may nahulog na sanga. Nang lalapitan ko na sana para tignan, bigla akong hinawakan ni Lolo sa braso. Mahigpit ang kapit niya at seryoso ang muka. Sinabihan niya ako na huwag lalapit sa mga ganong puno, lalo na kung makapal at tahimik ang paligid. Sabi ni Lolo, may mga nilalang daw na nag-aanyo ng puno. Nakatatago lang sila at naghihintay ng lalapit. Kapag lumapit ka, saka ka raw dadagitin. Hindi raw sila basta nagpapakita, kaya kailangan maging maingat. Hindi na ako kumibo. Bumalik na lang kami sa pagtatanim hanggang matapos ang araw. Pero simula noon, iba na ang pakiramdam ko tuwing napapatingin ako sa mga puno sa bukid. Parang may mga matang nakatingin pabalik. Pag-uwi namin, hindi kami dumaan sa bahagi na maraming makakapal na puno. Mas pinili namin ang mas mahabang daan kahit mas nakakapagod. Sabi ni Lolo, mas mabuti nang mapagod kaysa mapahamak. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang bilin niya. Kapag may nakita akong kakaiba sa mga puno, hindi ko na sinisilip. Mas mabuti nang umiwas kaysa magsisi. Gusto raw nilang tumira sa bahay namin. Isang gabi yon. Tahimik na ang buong bahay at halos patay na ang mga ilaw. Bigla kaming may narinig na katok sa pinto. Mabagal lang pero malinaw. Hindi sunod-sunod, parang may naghihintay talaga na pagbuksan. Pagbukas ni Papa ng pinto, may isang pamilya sa labas. May nanay, may tatay, at may isang binatilyo. Mapuputla silang tatlo. Halatang payat at parang walang tulog. Ang pinaka nakakakaba, blanko ang mga mukha nila. Walang emosyon. Nakatingin lang sila diretso sa amin. Sabi ng lalaki, Naghahanap kami ng matitirahan. kahit isang gabi lang daw muna. Paulit-ulit nilang sinasabi na Papasukin niyo kami. habang nagsasalita sila, hindi sila kumukurap. Hindi rin sila gumagalaw masyado. Napansin ni Lolo na parang may mali. Tahimik lang siya, pero kita ko sa mukha niya na kinakabahan siya. Bigla siyang pumasok sa kusina at kumuha ng asin. Galit ang kilos niya, parang alam na niya ang gagawin. Pagbalik niya, bigla niyang inihagis ang asin papunta sa tatlo. Tumama sa dibdib at mukha nila. Doon na nangyari ang hindi namin makakalimutan. Bigla silang sumigaw. Nag-iba ang itsura nila sa harap namin. Ang balat nila naging maitim, ang mukha humaba, at tumubo ang balahibo. Ilang segundo lang, naging 3 itim na baboy na sila. Malalaki at mabilis gumalaw. Agad silang tumakbo palayo sa dilim. Walang iniwang bakas. Tahimik ulit ang paligid na parang walang nangyari. Hindi na kami nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Sinara ni Lolo ang pinto at sinabihan kami na huwag basta-basta magpapapasok ng kahit sino sa gabi, lalo na kung may pakiramdam kaming may mali. Hanggang ngayon, tuwing may kumakatok sa bahay namin sa gabi, bumabalik sa isip ko ang itsura ng pamilyang iyon at kung paano sila nagbago sa harap namin. May pusa ako sa bahay. Matagal na siya sa amin at sanay siya sa mga bisita. Kahit sino pa ang pumunta, hindi siya nagagalit. Minsan pa nga siya ang unang lalapit. Nung nagkaroon ako ng bagong boyfriend, doon ko napansin na nag-iba ang ugali ng pusa ko. Gabi lang siya dumadalaw sa amin. Kapag inaaya ko siya sa umaga o hapon, lagi siyang may dahilan. Pagod daw o may aasikasuhin. Hindi ko masyadong pinansin noong una. Tuwing dumarating siya sa bahay, napapansin kong naiinis ang pusa ko. Hindi siya lumalapit. Minsan nagtatago siya sa ilalim ng mesa
o umaakyat sa mataas na lugar. Nakataas ang balahibo at parang alerto palagi. Isang gabi, inaya siya ni nanay na kumain. May ulam na may bawang. Tumanggi siya at sinabi na busog na raw siya. Nang maglagay si nanay ng asin sa mesa, napansin kong parang umiwas siya. Umatras siya at hindi na lumapit sa pagkain. Tahimik lang siya buong gabi. May isang pagkakataon na dumaan ang pusa ko sa harap niya. Tinitigan lang siya ng diretso. Hindi umingay, pero halata ang inis. Biglang tumayo ang boyfriend ko at sinabi na uuwi na raw siya kahit maaga pa. Pag alis niya, saka lang naging kalmado ang pusa ko. Lumapit siya sa akin at natulog sa tabi ko. Kinabukasan, napansin ni nanay na parang nagbabantay ang pusa ko sa may pinto. Hindi siya umaalis doon buong gabi. Simula noon, hindi na bumalik ang boyfriend ko. Hindi rin siya nagpaalam. Tinext ko siya pero hindi na sumagot. Hanggang ngayon, tuwing gabi, minsan nakikita ko ang pusa ko na nakaupo sa tapat ng pinto. Tahimik lang, parang may inaabangan. At tuwing naiisip ko ang mga gabing dumadalaw siya, saka ko lang napagtanto na baka may dahilan kung bakit ganun ang naging reaksyon ng pusa ko. Bata pa lang kami, may bilin na agad ang mga matatanda sa amin. Bawal daw magpunta sa kagubatan kapag gabi. May gumagala raw doon na mga baboy na may katawan ng tao. Akala ko, noon panakot lang para hindi kami gumala. Kaya hindi ko masyadong sineryoso. Isang hapon, nagpunta ako sa gilid ng kagubatan para magpahinga. Umupo ako sa ilalim ng isang puno at hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Pagdilat ko ng mata, madilim na. Tahimik na ang paligid at wala ng araw. Doon ako kinabahan. Habang sinusubukan kong tumayo, may narinig akong mga yabag at ungol sa malapit. Sumilip ako sa pagitan ng mga puno at doon ko sila nakita. Hindi lang isa, marami sila. Mga baboy ang ulo pero ang katawan nila parang sa tao. Matangkad at malalaki. Naglalakad sila sa pagitan ng mga puno na parang sanay na sanay sa lugar. Agad akong dumapa at nagtago sa likod ng mga puno. Halos hindi ako humihinga. Napansin kong patalon-talon sila sa mga sanga. Parang may hinahanap. Parang may naaamoy sila. Mas lalo akong natakot kasi pakiramdam ko, ako ang hinahanap nila. Hindi ako gumalaw kahit masakit na ang katawan ko. Nakatago lang ako habang dumadaan sila sa paligid. May ilan na dumaan malapit sa kinaroroonan ko. Rinig ko ang paghinga at ungol nila. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Hindi ko inasahang makakaligtas pa ako. Ang tanging nasa isip ko lang ay maghintay. Kaya hinintay ko ang pagdating ng umaga. Nang unti-unting lumiwanag ang paligid at wala na akong naririnig, saka lang ako dahan-dahang tumayo. Pag uwi ko sa bahay, hindi ko na kinuwento ang nangyari. Simula noon, hindi na ako bumalik sa kagubatan kahit tanghali pa. Mas naniwala na ako sa mga bilin ng matatanda kasi minsan, totoo pala ang mga kwentong ayaw nating paniwalaan. Ganito ang sabi ni Mama noong bata pa ako. Sa tuwing may bagong lipat na kapitbahay sa barangay namin, palagi silang may dalang pagkain. May puto, may kakanin, minsan may ulam pa na mainit-init. Nakangiti sila kapag inaabot kay Mama ang dala nila. Maayos magsalita, magalang. Walang kakaiba sa itsura nila. Pero kahit gaano kasarap ang amoy ng pagkain, hindi iyon kinakain ni Mama. Ilalagay lang niya sa mesa, tatakpan, tapos pag alis ng mga kapitbahay, tahimik niya iyong itinatapon sa likod ng bahay. Minsan ibinabaon sa lupa, minsan sinusunog. Tinanong ko siya isang gabi kung bakit hindi namin pwedeng kainin. Sabi niya, may palaman yan na hindi nakikita. Kapag nakain mo yan, hindi ka agad magbabago. Unti-unti, hanggang sa magising ka na lang isang gabi na hindi ka na ikaw. Hindi ko agad naintindihan noon. Akala ko panakot lang. Pero seryoso ang mukha ni Mama. Nanginginig pa ang boses niya.
Baka maging aswang kayo, dagdag niya. Isang beses, wala si mama sa bahay. May bagong lipat ulit na pamilya. May iniabot silang sabaw, amoy bawang at luya. Mukhang normal. Gutom na gutom ako noon. Hindi ko alam kung bakit, pero kumuha ako ng kutsara. Isang higop lang, mainit, masarap. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Parang may gumagapang sa loob ng tiyan ko. Hindi masakit, mabigat lang. Parang may gumagalaw. Pagdating ni mama kinabukasan, tinignan lang niya ako sa mata. Hindi na siya nagtanong. Kinuha niya ang asin at ipinahid sa noo ko. Doon ako biglang nasuka. Kahit ngayon, kapag may bagong kapitbahay at may dala silang pagkain, hindi pa rin ako kumakain. Kahit gutom, kahit masarap ang amoy, mas okay na ang gutom kaysa magising isang gabi na may ibang tumitingin sa salamin kapalit ng sarili kong muka.